Sa tahimik na baryo ng San Isidro, isang gabi ng tag-ulan ay yumanig ang tahanan ni na Sofia nang matuklasan ng kanyang mga magulang ang balitang magpapabago sa kanilang buhay. Ang kanyang ama, si Mang Lando, ay isang strikto at mapagmalaking lalaki. Samantalang ang ina niyang si Isabel ay kilala sa baryo bilang maselan at maingat sa reputasyon ng pamilya. Ngunit sa gabing iyon, ang pangalan ng kanilang pamilya ang tila isinugal ni Sofia. "Ikaw, Sofia! Ano itong naririnig ko?" Pasigaw na bungad ni Mang Lando, ang kanyang tinig na puno ng galit habang nakaupo sa kanilang hapagkainan. Ang ilaw sa sala ay dim na dim, at ang tunog ng kulog mula sa labas ay tila sumasabay sa tensyon ng silid. Ama, hindi ko po sinasadya," sagot ni Sofia, nanginginig habang pilit na iniwasan ang nanlilisik na mga mata ng kanyang ama. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa laylayan ng kanyang damit, halatang puno ng kaba at takot. "Sinadyang hindi sinadya? 13 anyos ka pa lang, Sofia. 13 anyos? At nabuntis ka na?" Malakas na binagsak ni Mang Lando ang kanyang kamay sa lamesa, dahilan upang mabuwal ang basong nakapatong dito. "Napakalaking kahihiyan. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao?" Dagdag ni Isabel, ang kanyang boses na puno ng panlilibak at pagdudusta. "Nanay, ama, patawarin niyo po ako." Pilit na sinubukan ni Sofia na humingi ng tawad, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila hangin lamang sa pandinig ng kanyang mga magulang. "Huwag mo na kaming tawagin nanay at ama. Hindi ikaw ang anak na pinalaki namin ng maayos. Wala kang respeto sa pamilya mo," sigaw ni Isabel habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Si Sofia ay napaluhod sa gitna ng sala. "Wala po akong ibang mapupuntahan. Hindi ko po alam ang gagawin." Ngunit sa halip na yakapin siya o pakinggan ang kanyang pagmamakaawa, lalo pang tumigas ang puso ng kanyang mga magulang. "Kung ganyan ang ginawa mo, Sofia, hindi ka karapat dapat manatili dito," wika ni Mang Lando na walang bakas ng awa sa kanyang boses. Itinuro nito ang pintuan. "Lumayas ka! Ngayon din!" Hindi makapaniwala si Sofia. Ang kaisa-isang lugar na kanyang itinuring na tahanan ay nagbago mula sa pugad ng pagmamahal patungo sa isang mundo ng malamig na pagtanggi. Sa labas, ang ulan ay bumuhos ng malakas. Ang dilim ng gabi ay tila nagiging saksi sa bawat patak ng luha ni Sofia habang siya'y dahan-dahang lumabas ng kanilang bahay. Ang kanyang katawan ay basang-basa, ang kanyang mga paa ay nanginginig sa lamig, at ang kanyang puso ay punong-puno ng takot. Wala siyang alam kung saan siya pupunta o kung paano niya kakayanin ang susunod na hakbang sa kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Iniisip ang inosenteng buhay na dinadala niya. Sa bawat hakbang niya sa gitna ng ulan, naramdaman niya ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Ang ingay ng ulan, kulog at hangin ay tila pumalit sa bawat iyak na hindi niya kayang ilabas. Siya'y naglakad ng walang tiyak na direksyon, puno ng takot at walang kasiguruhan kung may bukas pa siyang madadatnan. Sa bawat hakbang ni Sofia sa madilim na lansangan, tila unti-unting lumalamon ang takot sa kanyang murang puso. Ang kanyang manipis na damit ay basang-basa ng ulan at ang lamig ng hangin ay tila mga patalim na tumatama sa kanyang balat. Ang dilim ng gabi ay nagbibigay ng pakiramdam na tila siya ay naglalakad sa isang mundo na walang hangganan. Sa unang nakita niyang lumang bahay na may bubong, agad siyang pumihit papunta roon at kumatok sa pinto. Isang matandang lalaki ang sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa. "Anong kailangan mo?" Malamig nitong tanong. "Kailangan ko po ng masisilungan. Isang gabi lang po." Pagsusumamo ni Sofia habang nanginginig sa ginaw. "Tumigil ka na dyan! Wala kang mapapala rito!" Sagot ng matanda bago sinarhan ang pinto ng may lakas. Napapikit si Sofia habang pinipigilan ang luhang namuo sa kanyang mga mata. Nagpatuloy siya sa paglalakad, hinahanap ang kahit anong masisilungan mula sa ulan. Sa bawat hakbang, nagiging mas malinaw sa kanya ang kalupitan ng mundo. Sa hindi kalayuan, napansin niya ang isang maliit na parke.
Ang mga ilaw dito ay mahina at madilim ang paligid, ngunit tila ito na lamang ang tanging lugar na maaari niyang puntahan. Habang lumalapit siya, naramdaman niyang may ilang mata ang nakatingin sa kanya. "Hoy, miss!" Malakas na tawag ng isang lalaki mula sa dilim. Lumabas ang 3 kalalakihan. Ang kanilang mga tingin ay puno ng panunukso at kasamaan. "Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Nawawala ka ba?" Tanong ng isa, ngunit ang ngisi nito ay malinaw na hindi para tumulong. Hindi makasagot si Sofia. Dahan-dahan siyang umatras, pilit na iniiwasan ang kanilang mga tingin. "Huwag kang matakot, magiging masaya tayo rito," sabi ng isa pa, humakbang papalapit sa kanya. "Layuan niyo ako," mahina ngunit mariing sabi ni Sofia habang ang kanyang mga paa ay nagsimulang maglakad pabalik. Ngunit sa bawat hakbang niya paatras, lalo silang lumalapit. Nagpaikot-ikot ang kanyang mga mata, pilit na hinahanap ang daan palabas. Nang makakita siya ng makitid na eskinita sa gilid ng parke, bigla siyang tumakbo. "Hoy! Huwag kang tatakbo!" Sigaw ng isa sa kanila, ngunit hindi na siya lumingon pa. Napasigaw si Sofia habang tinatahak ang makipot na daan. Ang kanyang puso ay tila paputok sa lakas ng tibok. Ang basang sapatos niya ay dumudulas sa madulas na lupa, ngunit hindi niya pinansin ito. Patuloy lang siyang tumakbo hanggang sa maramdaman niyang nawala na ang tunog ng mga yabag na humahabol sa kanya. Sa dulo ng eskinita, bumagsak si Sofia sa lupa, hingal na hingal at nanginginig. Napansin niyang siya'y nasa gilid ng parke, malayo na sa 3 kalalakihan. Ngunit sa kabila ng kaligtasan, ang takot ay nanatili pa rin sa kanyang puso. Nahanap niya ang isang lumang bench na natatakpan ng kaunting dahon mula sa isang puno. Doon siya naupo, iniinda ang ginaw na tila sumisingit sa kanyang mga buto. Walang ibang tunog, kundi ang patak ng ulan at ang mahihinang ihip ng hangin. Habang yakap-yakap niya ang kanyang tiyan, pilit niyang iniisip kung paano siya makakaligtas. Ngunit sa gabing iyon, walang sagot ang mundo. Sa halip, natulog siya sa malamig at basang bench, gutom at walang pag-asa, habang ang ulan ay patuloy na bumuhos, mistulang sinasalamin ang kanyang damdamin. Ang araw ay unti-unting sumisikat mula sa likod ng mga ulap matapos ang buong gabing pag-ulan. Sa gilid ng parke, si Sofia ay nagising mula sa kanyang pagkakatulog sa basang bench. Ang lamig ay tila sumiksik sa kanyang mga buto, at ang gutom na hindi na nawala simula nang siya ay pinalayas ay lalong nagbigay ng panghihina sa kanya. Pilit niyang inunat ang kanyang katawan, ngunit ang bawat galaw ay masakit at mabigat. Sa hindi kalayuan, isang matandang babae ang dahan-dahang naglalakad. Hawak ang malaking payong habang may dalang basket na puno ng tinapay. Si Aling Marites, ang tindera ng panaderyang malapit sa lugar, ay abala sa kanyang araw-araw na gawain ng pagbebenta ng tinapay sa mga kapitbahay. Ang mabait niyang mukha ay puno ng malasakit habang tumitingin-tingin sa paligid. Napatigil siya nang mapansin ang batang babae na nakaupo sa bench, mukhang kaawa-awa at nanginginig sa lamig. Lumapit si Aling Marites, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. "Iho, ay hindi Hija, bakit ka narito? Anong nangyari sa'yo?" Tanong niya, ang kanyang tinig ay maingat ngunit puno ng malasakit. Tumingin si Sofia sa kanya. Ang kanyang mga mata ay namumula at nangingilid ang luha. Hindi siya makapagsalita kaagad, ngunit halata sa kanyang hitsura ang pinagdaanan niya. "Wala po akong matutuluyan." Ang mahina niyang sagot, halos hindi marinig sa mahina niyang tinig. Hinaplos ni Aling Marites ang balikat ni Sofia, tila pinaparamdam na hindi siya nag-iisa. "Halika Hija, hindi kita pwedeng iwan dito. Halika sa panaderya ko," ani Aling Marites. Bagamat nag-aalangan si Sofia, hinawakan siya ng matanda sa braso at dahan-dahang itinayo mula sa bench. Habang naglalakad sila patungo sa panaderya, iniisip ni Sofia kung bakit may taong gustong tumulong sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Ngunit ang gutom at pagod ay naging dahilan upang sumunod na lamang siya. Pagdating nila sa maliit na panaderya ni Aling Marites, agad niyang tinanggal ang basang saplot ni Sofia at binigyan ito ng tuwalya
upang magpatuyo. "Umupo ka muna dyan," sabi niya habang iniabot ang isang tasa ng mainit na tsaa. "Ito, painumin mo. Mainit yan, makakabuti sa'yo." Sumunod si Sofia at nang mahigop niya ang mainit na tsaa, tila nawala ang lamig sa kanyang katawan. Kahit papaano. Pagkatapos ay iniabot ni Aling Marites ang isang piraso ng bagong lutong pandesal. "Kainin mo to, mukhang hindi ka pa kumakain." Halos nanginginig pa ang mga kamay ni Sofia habang inaabot ang tinapay. Nang kumagat siya, napaluha siya ng hindi niya namamalayan. Hindi lamang dahil sa gutom, kundi dahil sa kabutihan ng estrangherang ito na sa unang pagkakataon ay hindi siya hinusgahan. Habang kumakain si Sofia, pinapanood siya ni Aling Marites. "Huwag kang mag-alala, Hija. Sa lugar na ito ligtas ka," wika niya. Sa unang pagkakataon, mula nang mapalaya siya, naramdaman ni Sofia ang isang uri ng init na hindi galing sa tsaa o pagkain. Ito'y galing sa kabutihan ng isang tao na handang tumulong ng walang hinihinging kapalit. Bagamat ang sakit at takot ay nananatili, nagkaroon ng kaunting liwanag sa kanyang puso na nagbibigay ng pag-asa. Sa ilalim ng bubong ng maliit na panaderya ni Aling Marites, unti-unting nagkaroon si Sofia ng kaunting pahinga mula sa bangungot ng kanyang nakaraan. Bagamat puno pa rin ng sakit ang kanyang puso, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Si Aling Marites, sa kabila ng sarili nitong hirap sa buhay, ay nagpakita ng malasakit na tila mula sa isang tunay na ina. "Kung gusto mong manatili rito, Sofia, kailangan mong tumulong sa panaderya," ani Aling Marites habang abala sa pagmasa ng tinapay isang umaga. "Opo, Aling Marites, gagawin ko po ang lahat ng kaya ko," sagot ni Sofia. Sa murang edad niya, batid niyang ito na lamang ang paraan upang suklian ang kabutihan ng matanda. Sa mga sumunod na araw, si Sofia ay natutong magmasa ng harina, maghurno at mag-asikaso ng mga customer. Hindi naging madali para sa kanya, ngunit ang bawat trabaho ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay may silbi. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng layunin, kahit na ito'y maliit lamang. Ngunit ang tahimik na buhay sa panaderya ay hindi nagtagal bago binahira ng tsismis. Ang mga dumaraang kapitbahay na dati masiglang bumibili ng tinapay ay biglang naging tahimik at malamig. Ang kanilang mga tingin kay Sofia ay puno ng pag-usisa at paghusga. "Siya ba yung batang buntis na napalayas?" bulong ng isang babae habang namimili ng tinapay. "Oo, siya nga. Ang bata pa pero tskitisk nakakahiya," sagot ng isa pa, ang mga matay nakatuon kay Sofia habang nagbabalot siya ng order. Bagamat naririnig ni Sofia ang kanilang mga usapan, pilit niyang inignore ang mga ito. Ngunit sa tuwing aalis ang mga customer, nararamdaman niya ang bigat ng kanilang mga tingin. Tila mga palaso na tumatama sa kanyang puso. Isang araw, habang si Aling Marites ay nagbibilang ng kinita, napansin niyang kaunti lamang ang kanilang naipon kumpara sa dati. "Sofia, napansin mo bang parang nabawasan ang mga suki natin?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. "Opo, Aling Marites, parang iniiwasan po nila ako," sagot ni Sofia. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng hiya. "Hayaan mo sila, Hija," wika ni Aling Marites habang nilinis ang kanyang salamin. "Ang mahalaga, alam nating pareho na wala kang ginagawang masama. Pero nakakabahala rin talaga ito." Sa kabila ng kabutihan ni Aling Marites, alam ni Sofia na nagdadala siya ng bigat sa negosyo ng panaderya. Ang mga tsismis tungkol sa kanya ay unti-unting kumalat sa buong baryo at ang dati masiglang negosyo ay tila humihina. Habang nagpapahinga sila isang gabi, naupo si Sofia sa harap ng panaderya. Tinatanaw ang kalangitan. Ang lamig ng hangin ay tila sinasalamin ang lamig na nararamdaman niya mula sa mga tao sa paligid. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya kayang umalis. Ang panaderya ang naging kanlungan niya, at si Aling Marites, ang tanging tao na nagbigay sa kanya ng pagkakataon. "Sofia!" tawag ni Aling Marites mula sa pintuan. "Huwag kang mag-alala sa mga tsismis. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Ang mga tao, sanay silang maghusga, pero hindi ibig sabihin nito na tama sila."
Tumango si Sofia, ngunit sa kanyang puso, alam niyang mahirap ang kanyang pinagdaraanan. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang nagtatrabaho sa panaderya. Pilit na pinapanatili ang pag-asa na balang araw ay matatanggap siya ng mga tao sa paligid. Ngunit alam niyang ito ay magiging mahaba at mahirap na laban. Isang maaliwalas na hapon nang magdesisyon si Sofia na maglinis sa panaderya. Habang si Aling Marites ay abala sa pag-aasikaso ng mga tinapay sa loob, si Sofia naman ay nagtapon ng mga basura mula sa likod ng tindahan. Ang hangin ay malamig at tahimik ang paligid, ngunit ang katahimikan ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Habang naglalakad siya patungo sa tambakan ng basura, napansin niyang may 3 anino ang lumabas mula sa likod ng isang malaking pader. Agad niyang nakilala si Carlos, isang tambay sa lugar na kilalang mahilig maghanap ng gulo. Kasama nito ang 2 barkada na parehong may masungit na ekspresyon. Oh, si Bunso. Masungit na bati ni Carlos. Ang kanyang ngiti ay may halong panunukso. Ano, nagsasaya na kayo ng amo mo? Siguro malaki na ang kita niyo sa paninira ng reputasyon ng baryo natin. Hindi sumagot si Sofia. Agad niyang itinuloy ang paglalakad, ngunit hinarangan siya ni Carlos. Huwag kang deadma ha. Minsan naman, makipag-usap ka. O baka naman, masyado ka nang busy sa pagiging bida dito. Sabi ni Carlos habang ang kanyang mga barkada ay nagtatawanan sa likod. Ayoko ng gulo. Pakilayo na lang ako, Carlos. Mahinang sagot ni Sofia, ngunit hindi ito nakinig. Bigla siyang itinulak nito, dahilan upang mabitawan niya ang hawak na basurahan. Aba, matapang din pala. Alam mo hindi bagay sa'yo ang magmalinis. Hindi ba't ikaw yung buntis na napalaya sa bahay? Ang mga salita ni Carlos ay tumama sa kanya tulad ng matutulis na kutsilyo, ngunit pinilit niyang huwag umiyak. Tumalikod siya upang pulutin ang nahulog na basura, ngunit bago niya magawa iyon, isang kamay ang mahigpit na humawak sa kanyang braso. Pag-usapan muna natin to ha, sabi ni Carlos, ngunit ang boses niya ay puno ng kasamaan. Nagtawanan ng kanyang mga kasama habang pinapanood ang panggigipit kay Sofia. Bitawan mo ako, sigaw ni Sofia, pilit na nagpupumiglas. Ngunit bago pa man magpatuloy ang mas masahol na sitwasyon, isang malakas na boses ang nagpagulat sa kanila. Anong ginagawa niyo riyan? Bitawan niyo siya. Si Aling Marites, hawak ang isang malaking kahoy mula sa tindahan, ay nagmamadaling lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng galit habang tumayo siya sa pagitan ni Carlos at Sofia. Kung wala kayong magawa, umalis na kayo. Huwag kayong gumawa ng gulo dito. Galit na sigaw ni Aling Marites. Relax, Aling Marites. Nakikipag-usap lang kami, sagot ni Carlos, ngunit halata ang kasinungalingan sa kanyang boses. Hindi ko kailangan ng paliwanag ninyo. Kung ayaw niyong masaktan, umalis na kayo dito, sagot ni Aling Marites habang itinaas ang hawak niyang kahoy. Nakita ni Carlos ang determinasyon sa mukha ng matanda, kaya't siya at ang kanyang mga kasama ay naglakad papalayo habang nagtatawanan. Sige na nga, pero tandaan mo Aling Marites, hindi namin nakakalimutan ang mga ganito. Nang tuluyang makaalis ang 3, lumapit si Aling Marites kay Sofia na halos manginig pa rin sa takot. Hija, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nila nasaktan? Tumango si Sofia, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya na makapagdala ng gulo dito. Huwag kang mag-alala, hindi ito kasalanan mo, sabi ni Aling Marites habang hinaplos ang likod ni Sofia. Ngunit sa sumunod na mga araw, ang insidenteng iyon ay tila naging mitya ng mas matinding pagsubok para sa panaderya. Ang tsismis ay mabilis na kumalat sa buong baryo. Ang iba'y sinabing si Sofia ang dahilan ng kaguluhan, habang ang iba na may sinisi si Aling Marites sa pag-aalaga sa isang walang kwentang bata. Unti-unting nabawasan ang mga bumibili ng tinapay. Ang dati maingay na panaderya ay naging tahimik, at si Aling Marites ay napansin ang unti-unting paghina ng kanilang kita. Aling Marites, pasensya na po. Kung hindi po dahil sa akin, hindi po tayo magkakaganito, sabi ni Sofia isang gabi habang nagliligpit ng mga gamit. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Sofia.
Sagot ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng malasakit. Alam ko ang totoo at hindi ako susuko dahil lang sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang determinasyon, ang mga mapanghusgang mata at salita mula sa komunidad ay nanatiling hadlang. Ang buhay ay tila naging mas mahirap para kay Sofia at Aling Marites. Ngunit ang kanilang tiwala sa isa't isa ang nagbigay sa kanila ng lakas upang magpatuloy. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong naramdaman ni Sofia ang bigat ng sitwasyon sa panaderya. Ang dating masiglang tindahan na puno ng mga suki at halakhak ay unti-unting naging tahimik. Karamihan sa mga tao sa baryo ay tumigil na sa pagbili at kahit anong pilit ni Aling Marites na ngumiti sa bawat araw, hindi nito maitago ang lungkot sa kanyang mga mata. Aling Marites, konti lang po ang naibenta natin ngayong araw, ani Sofia habang nagbibilang ng pera sa gabi. Halos kulang pa ang kita upang makabili ng mga sangkap para sa susunod na araw. Hayaan mo na, Hija. Ang mahalaga, nakakaraos pa rin tayo kahit papaano. Sagot ni Aling Marites, ngunit halata sa kanyang boses ang pagod. Habang pinapanood ni Sofia si Aling Marites na nag-aayos ng panaderya bago matulog, naramdaman niya ang kirot sa kanyang puso. Ang matanda ay tila napakapayat na kumpara dati at ang kulubot sa kanyang noo ay mas lalong lumalim. Alam ni Sofia na ginagawa nito ang lahat upang protektahan siya, ngunit ramdam din niya ang pagod na hindi na maitatanggi. Hindi ko na kayang makita siyang nahihirapan dahil sa akin. Bulong ni Sofia sa sarili habang nakaupo sa madilim na bahagi ng tindahan. Sa gabing iyon, hindi mapakali si Sofia. Habang ang lahat ay tahimik na natutulog, siya naman ay nakatingin sa kisame, iniisip ang mga susunod niyang hakbang. Alam niyang hindi siya maaaring magtagal pa sa panaderya. Kung mananatili siya, mas lalo lamang magiging mahirap ang buhay ni Aling Marites. Kinabukasan, habang abala si Aling Marites sa pagmasa ng harina, nagpasya si Sofia na maghanap ng tamang pagkakataon upang umalis. Habang ginagawa niya ang mga gawaing bahay, pilit niyang inaalala ang bawat mabuting ginawa ni Aling Marites para sa kanya. Nais niyang suklian ang kabutihan ng matanda, ngunit alam niyang ang tanging paraan ay ang umalis upang hindi na ito magdala ng bigat sa buhay ng tindera. Isang gabi, nang tiyak niyang natutulog na si Aling Marites, nag-impake si Sofia ng kaunting gamit. Isang lumang bag lamang ang dala niya, sapat na para maglaman ng ilang piraso ng damit at kaunting pagkain na tinabi niya mula sa panaderya. Tahimik siyang naglakad papunta sa pintuan, ang kanyang mga paay nanginginig sa kaba. Bago siya tuluyang lumabas, tumingin siya sa paligid ng panaderya. Ang mga upuan, lamesa, at kahit ang amoy ng tinapay ay tila nagpapaalala sa kanya ng mainit na kalinga na natagpuan niya sa lugar na iyon. Napaluha siya, ngunit pilit niyang pinigilan ang kanyang damdamin. Hindi na kita pwedeng dagdagan pa ng pasanin, Aling Marites, bulong ni Sofia habang dahan-dahang binuksan ang pintuan. Paglabas niya, isinara niya ito ng tahimik, iniwasang magising ang matanda. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, naglakad siya palayo sa panaderya, sa lugar na itinuturing niyang tahanan sa kabila ng lahat. Habang naglalakad siya sa tahimik na kalsada, ramdam niya ang bigat ng kanyang desisyon. Alam niyang wala siyang tiyak na patutunguhan, ngunit naniniwala siyang mas mabuti ito para kay Aling Marites. Iniisip niyang, sa kanyang pagkawala, maaaring bumalik ang tiwala ng mga tao sa matanda at muling umunlad ang panaderya. Sa bawat hakbang, mas lalo niyang nararamdaman ang malamig na hangin ng gabi. Ngunit sa kabila ng lamig, ang pasya niyang umalis ay nanatiling matatag. Hindi niya inisip kung paano siya mabubuhay sa labas, dahil ang mahalaga lamang sa kanya ay ang kaginhawaan ni Aling Marites. Sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan, tahimik na nanalangin si Sofia. Sana po, huwag nang mahirapan si Aling Marites. Sana po, bumalik na sa kanya ang saya at kapayapaan. Habang papalayo, alam niyang hindi na niya magagawang balikan ang panaderya. Iniwan niya ito nang may bigat sa kanyang puso, ngunit may pag-asa sa kanyang isipan na ito ang tamang desisyon para sa lahat. Matapos ang ilang oras na paglalakad sa madilim at tahimik na kalsada, napadpad si Sofia
sa isang maliit na barangay sa kabilang bayan. Pagod na ang kanyang katawan at tila hindi na niya kayang maglakad pa. Ang gutom ay bumibigat sa kanyang tiyan at ang kanyang mga paa ay namamagana dahil sa kakulangan ng sapatos na maayos. Habang naglalakad-lakad sa lugar, nakita niya ang isang maliit na karatula na nakapaskil sa harap ng isang lumang boarding house. May bakante, nakasulat dito, ngunit tila matagal nang hindi pinapansin ng mga dumadaan. Ang bahay ay may kupas na pintura at basag-basag na bintana, tila kasing pagod ng kanyang pakiramdam. Walang ibang mapuntahan, pinasok ni Sofia ang lumang bahay. Sa loob, sumalubong sa kanya ang isang matandang babae na matalim ang tingin. Ito si Aling Dolores, ang may-ari ng boarding house. Ang mukha nito ay may bakas ng pagkairita, parang walang balak makipag-usap ng maayos. "Anong kailangan mo?" tanong ni Aling Dolores, ang kanyang boses malamig at walang emosyon. "Maghahanap po sana ako ng matutuluyan. Kahit ilang araw lang po." Sagot ni Sofia, ang kanyang tinig ay mahina. Napansin ni Aling Dolores ang dala niyang maliit na bag at ang kanyang payat na pangangatawan. "May pambayad ka ba?" tanong nito, sabay taas ng kilay. "Inaabot lang po ito." Iniabot ni Sofia ang natitirang perang ibinigay sa kanya noon ni Aling Marites, sapat lamang upang makabayad ng ilang araw. Napakunot ng noo si Aling Dolores, ngunit sa huli, kinuha niya ang pera. "Sige, dun ka sa kwarto 3. Pero tandaan mo, kung wala ka ng pambayad, layas." Agad na tinungo ni Sofia ang kanyang kwarto. Maliit ito, may sirang kama at halos walang ilaw. Sa kabila ng kalagayan nito, nagpapasalamat na rin siya na may bubong siyang masisilungan kahit pansamantala. Hindi nagtagal, napansin ni Sofia ang malamig na pakikitungo sa kanya ng mga ibang nangungupahan. Halos walang gustong makipag-usap sa kanya at palaging may mga matang sumusunod sa bawat kilos niya. Isang araw, habang siya'y naglalakad palabas ng kanyang kwarto, narinig niya ang bulungan ng 2 babae na nasa pasilyo. "Siya ba yung bagong dating? Mukhang may tinatago yung batang yan," ani ng isa. "Tingnan mo, palaging tahimik. Baka may ginagawa yan na hindi maganda," sagot ng isa pa. Sa bawat araw na lumipas, mas naramdaman ni Sofia ang bigat ng diskriminasyon. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating nang mawala ng pera si Aling Dolores. Isang araw, hinarap siya nito sa harap ng ibang mga nangungupahan. "Ikaw ba ang kumuha ng pera ko?" tanong ni Aling Dolores, ang kanyang boses puno ng galit. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. "Hindi po, Aling Dolores. Hindi ko po kailanman magagawa yon. Ikaw lang ang kakaibang tao rito. Wala kang trabaho. Wala kang mapagkukunan ng pera. Aminin mo na bago pa lumala ang sitwasyon." Sigaw ni Dolores, sabay kumpas ng kamay na tila may gusto pang sabihin. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay nakatuon kay Sofia. Ang ilan ay bulong-bulungan, ang iba naman ay diretsahang nagsabi ng masakit na salita. "Hindi ko po kinuha ang pera niyo." Pilit na paliwanag ni Sofia, ngunit walang nakinig. Sa sumunod na mga araw, lalong naging mahirap ang sitwasyon ni Sofia sa boarding house. Palaging may mga matang nagmamasid at ang bawat hakbang niya ay tila hinuhusgahan. Upang makahanap ng maayos na buhay, nagsimula si Sofia na maghanap ng trabaho. Isang araw, sinubukan niyang mag-apply sa isang maliit na karinderya. Nang ipaliwanag niya ang kanyang sitwasyon, tiningnan lamang siya ng may-ari mula ulo hanggang paa. "Pasensya na, Hija. Pero wala kaming kailangan." Malamig na sagot ng may-ari, sabay lingon sa ibang direksyon. Hindi sumuko si Sofia. Lumapit siya sa isang tindahan ng gulay. Nagbabaka sakaling tanggapin siya bilang katulong. Ngunit nang makita ng tindera ang kanyang tiyan, isang mapanghusgang tingin ang ibinigay nito. "Pasensya na, hindi kita pwedeng tanggapin. Baka magkaproblema lang." Sa bawat pintuan na kanyang kinatok, pare-pareho ang naging sagot. Tila ang kanyang kalagayan ay isang kasalanan na hindi maaring patawarin ng lipunan. Ngunit kahit ganoon, hindi niya hinayaang bumigay ang kanyang determinasyon. Alam niyang kailangang magpatuloy para sa kanyang sarili
at para sa anak na dinadala niya. Sa gabi, bumabalik siya sa boarding house ng gutom at pagod. Wala siyang natanggap na trabaho at ang kaunting pera na natitira sa kanya ay mabilis na nauubos. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatili siyang umaasa na darating ang araw na magbabago ang kanyang kapalaran. Habang nakahiga siya sa malamig na kama, iniisip niya ang kabutihan ni Aling Marites. Bakit ganito ang mundo? Bakit sa kabila ng lahat ng pagsisikap, parang palaging may hadlang? Bulong niya sa sarili habang pumapatak ang kanyang luha. Ngunit sa kabila ng sakit at pagod, tiniyak niya sa kanyang sarili na hindi siya susuko. Sa kabila ng lahat, nanatiling buhay ang apoy ng pag-asa sa kanyang puso. Alam niyang hindi ito ang katapusan ng kanyang kwento. Ang gabing iyon ay naging patunay na kahit gaano kahirap, patuloy siyang lalaban para sa isang mas mabuting buhay. Gabi na nang muling naglakad si Sofia sa lansangan, dala ang mabigat na bag na halos walang laman. Ang kanyang tiyan ay kumakalam at ang kanyang katawan ay pagod mula sa sunod-sunod na rejeksyon at diskriminasyong natanggap. Ang mga ilaw mula sa poste ng kalsada ay nagbibigay liwanag sa madilim niyang paligid, ngunit ang kanyang pakiramdam ay tila lalong bumibigat sa bawat hakbang. Sa isang sulok na lansangan, umupo siya sa tabi ng isang lumang gusali. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumasalubong sa kanyang pawisang noo, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Anak, pasensya na. Hindi ko alam kung paano kita mapoprotektahan. Bulong niya habang pilit niyang pinipigil ang pagluha. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang malalapit na yabag. Nagtaas siya ng tingin at sa dilim ng kalsada ay nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Aling Marites, hawak ang isang lumang payong at isang flashlight. Tumigil ang matanda sa harapan niya. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Sofia! Sigaw ni Aling Marites, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Hindi makapaniwala si Sofia sa kanyang nakikita. Napaluha siya habang ang matanda ay mabilis na lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Bakit ka umalis nang hindi man lang nagpapaalam? Halos mabaliw ako sa paghanap sa'yo. Ang sabi ni Aling Marites, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap kay Sofia, na tila natatakot na muli itong mawala. Pasensya na po, Aling Marites. Sagot ni Sofia, ang kanyang tinig ay garalgal mula sa pagluha. Ayaw ko pong maging pabigat sa inyo. Nakita ko po kung paano kayo nahirapan dahil sa akin. Hija, hindi mo ba naiintindihan? Hindi kita itinuring na pabigat kahit kailan. Anak na ang turing ko sa'yo. Sagot ni Aling Marites, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal at determinasyon. Walang halaga ang tsismis ng mga tao kung ang kapalit ay ang pagkawala mo. Hindi mapigilan ni Sofia ang pagpatak ng kanyang luha. Sa unang pagkakataon, mula nang umalis siya sa panaderya, naramdaman niyang may isang tao pa rin na naniniwala at nagmamahal sa kanya. Pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap, inalalayan ni Aling Marites si Sofia na tumayo. Halika na, Hija. Babalik na tayo sa panaderya. Doon ka ligtas. Doon ang tahanan mo. Sabi ng matanda habang hinawakan ang kamay ni Sofia. Habang naglalakad pabalik, naramdaman ni Sofia ang kakaibang init mula sa kamay ni Aling Marites. Para itong isang paalala na kahit gaano kahirap ang buhay, hindi siya nag-iisa. Nang makarating sila sa panaderya, agad na pinaupo ni Aling Marites si Sofia sa isang upuan sa kusina. Kumuha siya ng mainit na sabaw at tinapay, inilapag ito sa harap ni Sofia. Kumain ka muna, Hija. Alam kong gutom na gutom ka. Sabi ni Aling Marites, ang kanyang boses ay puno ng malasakit. Habang kumakain si Sofia, pinanood siya ni Aling Marites. Sa kabila ng pagod at hirap, masaya ang matanda na muling makita ang bata sa kanyang tahanan. Nang matapos kumain si Sofia, inilabas ni Aling Marites ang isang kumot at inalalayan siya papunta sa isang maliit na kama sa likod ng panaderya. Huwag mong isipin na wala kang lugar dito, Sofia, sabi ni Aling Marites habang inaayos ang kumot ni Sofia. Ang panaderya na ito ay magiging tahanan mo hanggat buhay ako.
Hindi sumagot si Sofia, ngunit ang kanyang mga mata ay muling napuno ng luha. Sa unang pagkakataon, mula nang umalis siya, muli niyang naramdaman ang init at kalinga ng isang tahanan. Kinabukasan, maagang nagising si Sofia. Sa kabila ng lahat ng hirap na naranasan niya sa labas, naramdaman niyang may bagong sigla sa kanyang puso. Habang tinutulungan si Aling Marites sa pagmasa ng harina, nag-usap sila tungkol sa kanilang mga plano. Alam kong mahirap ang sitwasyon natin ngayon, pero hindi tayo susuko, sabi ni Aling Marites. Magkasama nating haharapin ang anumang problema. Salamat po, Aling Marites. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa kabutihan niyo. Sagot ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Ang kailangan mo lang gawin ay patuloy na lumaban. Ang buhay ay hindi perpekto, pero basta magkasama tayo, kakayanin natin. Tugon ni Aling Marites na may ngiti sa kanyang mukha. Habang tumutulong si Sofia sa paglilinis ng tindahan, naramdaman niyang unti-unting bumabalik ang lakas ng kanyang loob. Alam niyang hindi magiging madali ang susunod na mga araw, ngunit sa piling ni Aling Marites, muling nabuhay ang kanyang pag-asa. Sa maliit na panaderya na iyon, nagpasya silang magtulungan upang muling ibangon ang kanilang buhay. Bagamat puno ng hamon, naniniwala sila na sa bawat tinapay na kanilang niluluto ay kasabay ang pagbuo ng bagong simula para sa kanilang dalawa. Lumipas ang mga buwan mula nang bumalik si Sofia sa panaderya ni Aling Marites. Bagamat puno ng pagsubok ang kanilang araw-araw na buhay, nagsilbing kanlungan ang panaderya para kay Sofia. Sa bawat amoy ng bagong lutong tinapay at sa init ng maliit na kalan, nararamdaman niya ang unti-unting paghilom ng sugat ng nakaraan. Habang lumalaki ang kanyang tiyan, mas naging maingat si Aling Marites sa kanya. Madalas ay siya na ang gumagawa ng mabibigat na trabaho habang binibigyan si Sofia ng mas magagaan na gawain tulad ng pagtulong sa pag-aayos ng tindahan o pagbibilang ng paninda. Huwag mong pilitin ang sarili mo, Hija. Madalas na paalala ni Aling Marites habang inaabot kay Sofia ang tasa ng mainit na tsaa. Kailangan mong alagaan ang anak mo. Siya ang magiging dahilan ng lakas mo balang araw. Isang maulan na gabi, habang natutulog si Sofia, bigla siyang nagising dahil sa matinding kirot sa kanyang tiyan. Pilit niyang kinontrol ang kanyang takot, ngunit naramdaman niyang oras na para isilang ang kanyang anak. Aling Marites! Sigaw niya, ang kanyang tinig ay puno ng pangamba. Agad namang dumating ang matanda, nag-aalala ngunit matatag. Hija, huminahon ka. Kakayanin natin ito. Sa kabila ng malamig na gabi at malakas na ulan, tumawag si Aling Marites ng isang komadrona mula sa kanilang baryo. Matagal at masakit ang bawat oras, ngunit sa wakas, isang maliit na iyak ang pumuno sa panaderya. Isinilang ni Sofia ang isang malusog na sanggol na babae. Napuno ng luha ang kanyang mga mata nang makita niya ang kanyang anak sa unang pagkakataon. Ana! Bulong ni Sofia habang hinahaplos ang maliit na mukha ng sanggol. Ana, ang ipapangalan ko sa'yo. Ikaw ang bagong simula ko, ang lakas ko. Si Aling Marites, bagamat pagod, ay ngumiti habang pinapanood ang dalawa. Napakaganda niya, Sofia. Siya na ang magiging inspirasyon mo para magpatuloy. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting bumalik ang normal na takbo ng buhay sa panaderya. Ngayon, si Ana ay naging bahagi ng kanilang maliit na mundo. Madalas na nasa duyan siya sa likod ng tindahan habang abala si Sofia at Aling Marites sa paggawa ng tinapay. Ang kanyang mga iyak at tawa ay nagbigay ng kakaibang saya sa loob ng panaderya. Sa kabila ng hirap, si Sofia ay muling nakakakita ng dahilan upang magpatuloy. Ang bawat pagngiti ni Ana ay tila nagsasabi sa kanya na mayroong pag-asa sa kabila ng lahat ng pagsubok. Alam mo, Hija, sabi ni Aling Marites isang hapon habang nagmamasa ng harina. Kapag nakikita ko si Ana, parang nagkakaroon ako ng bagong lakas. Siya ang pinakamagandang bagay na dumating sa buhay natin. Tumango si Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Gagawin ko po ang lahat para mabigyan siya ng magandang buhay. Hindi ko hahayaang maranasan niya
ang sakit na dinanas ko. Habang lumalaki si Ana, mas lalong nagsikap sina Sofia at Aling Marites na mapabuti ang kanilang kabuhayan. Nagsimula silang magdagdag ng mga bagong klase ng tinapay upang muling maakit ang mga customer. Sa tulong ng masasarap nilang produkto at ang dedikasyon nila sa trabaho, unti-unting bumalik ang tiwala ng mga tao sa panaderya. Minsan, habang nagpapahinga sila sa gabi, tinanong ni Sofia si Aling Marites, "Sa tingin niyo po, kaya naming maabot ang mas maayos na buhay para kay Ana?" Ngumiti si Aling Marites at hinaplos ang kanyang balikat. "Sofia, wala akong duda. Malayo ang mararating niyo ni Ana. Basta magtulungan tayo, walang imposible." Ang panaderya ay hindi lamang naging lugar ng kanilang kabuhayan. Ito rin ang naging tahanan kung saan unti-unting naghilom ang kanilang mga sugat. At sa bawat araw na lumilipas, natutunan nilang magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok dahil kay Ana, ang munting liwanag na nagbigay ng bagong buhay kay Sofia. 13 taon na ang lumipas mula nang ipanganak si Ana. Sa mga panahong iyon, si Sofia ay unti-unting nakaahon mula sa hirap ng nakaraan kasama ang kanyang anak at si Aling Marites. Ngunit sa kabila ng kasalukuyang saya, hindi niya lubusang nakalimutan ang sakit ng kanyang naging karanasan noong siya'y itinaboy ng kanyang mga magulang. Isang umaga, habang abala si Sofia sa pag-aayos ng mga tinapay sa cafe, tumunog ang kampanilya sa pinto. Tumayo siya upang salubungin ang customer, ngunit natigilan siya nang makita ang pamilyar na anyo. Isang matandang babae, may bahid ng pagod sa muka, ang nakatayo sa harapan. Si Isabela, ang kanyang ina. "Sofia!" Mahina, ngunit puno ng emosyon ang tinig ni Isabela. "Anak, maaari ba kitang makausap?" Halos matulala si Sofia. Sa loob ng maraming taon, iniwasan niyang isipin ang mga magulang na nagtaboy sa kanya. Ngunit ngayon, narito ang kanyang ina, humihiling na makausap siya. "Bakit ka nandito?" Malamig niyang tanong, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. "Anak, humihingi ako ng tawad," sagot ni Isabela, halos pabulong. "Hindi ko alam kung paano ko maitatama ang lahat, pero gusto kong subukan." Napuno ng tensyon ang silid habang si Sofia ay nanatiling tahimik, pilit na nilalabanan ang bugso ng damdamin. Habang nakikipag-usap si Isabela, tuluyang bumigay ang kanyang emosyon. "Sofia," sabi niya, "ang ama mo, matagal siyang nagsisi sa ginawa namin sa'yo. Bago siya pumanaw, araw-araw niyang iniisip ang araw na itinaboy ka namin." Halos hindi makapaniwala si Sofia. "Patay na si Papa?" Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumango si Isabela at ang mga luha nito ay muling bumagsak. "Oo anak, namatay siya 2 taon matapos kang umalis. Hindi niya naamin ang kanyang pagsisisi sa'yo. Pero alam kong nasaktan siya dahil sa ginawa namin. Hanggang sa huli, inasam niya ang pagkakataon na makabalik ka." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Sofia ng parang matatalim na sibat. Sa isang iglap, muling bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang ama. Ang araw na itinaboy siya, ang galit sa boses nito, at ang malamig na ekspresyon sa mukha nito. Kung talagang mahal niya ako, bakit hindi siya gumawa ng paraan para mahanap ako? Bakit niya hinayaan na maghirap ako ng ganoon? Sagot ni Sofia, puno ng galit at sakit. "Anak, hindi ko maibibigay ang sagot na gusto mong marinig. Pero alam ko na mali ang naging desisyon namin noon." Sagot ni Isabela, halos nadudurog sa bawat salita. "Kaya nandito ako ngayon upang subukang itama kahit paano ang mga pagkakamali namin." Si Ana, na naroon din at tahimik na nakikinig, ay lumapit sa tabi ng kanyang ina. "Mama, baka dapat pakinggan natin si Lola Isabela. Sabi niya, gusto niyang itama ang pagkakamali." Napatingin si Sofia sa kanyang anak at sa kabila ng bigat ng kanyang nararamdaman, naisip niyang baka tama si Ana. Ngunit hindi iyon ganoon kadaling gawin. "Umalis ka na muna," sabi ni Sofia kay Isabela. "Kailangan ko ng oras upang mag-isip. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin, pero hindi ko rin kayang isara ang pintong ito ngayon."
Tumango si Isabela. Salamat anak, maghihintay ako kahit gaano katagal. Habang umaalis si Isabela, nanatili si Sofia sa pintuan, tahimik na pinagmamasdan ang kanyang ina. Sa kabila ng sakit, isang bahagi ng kanyang puso ang nagsasabi na marahil oras na upang bigyan ng pagkakataon ang kanyang ina at ang sarili niyang maghilom mula sa sugat ng nakaraan. Lumipas ang ilang linggo mula nang bumalik si Isabela sa buhay ni Sofia. Sa kabila ng unang pag-uusap na puno ng galit at sakit, hindi nawala si Isabela sa paligid. Paminsan-minsan, napapansin siya ni Ana sa labas ng panaderya. Nakaupo sa isang bench, tahimik na pinagmamasdan ang tindahan habang nagbabasa ng aklat o kumakain ng tinapay na binili mula sa ibang lugar. Si Ana, na likas na mapag-usisa at masayahin, ay hindi na iwasang mapansin ang lungkot sa mga mata ni Isabela. Isang araw, habang naglalaro sa harap ng panaderya, lumapit siya sa matanda. Lola Isabela, tawag ni Ana. Ang kanyang tinig ay puno ng inosenteng kuryosidad. Halos nagulat si Isabela sa pagtawag na iyon. Napatingin siya kay Ana at sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang init ng isang pagkakataong hindi niya akalaing makukuha. Ana, sagot niya. Ang kanyang boses ay banayad. Anong ginagawa mo rito, Apo? Palagi kitang nakikita rito, sabi ni Ana habang naupo sa tabi ng kanyang lola. Bakit hindi ka pumasok? Gusto mo bang makita si Mama? Napabuntong hininga si Isabela. Gusto kong makita ang mama mo, Apo, pero natatakot akong hindi pa siya handa. Pagkatapos ng usapan nila, bumalik si Ana sa loob ng panaderya at nagtanong kay Sofia. Mama, bakit hindi mo kinausap si Lola Isabela? Sabi niya gusto kanyang makita, pero natatakot siyang lumapit. Natigilan si Sofia sa tanong ng kanyang anak. Hindi niya agad alam kung ano ang sasabihin. Ang bahagi ng puso niya ay puno pa rin ng galit, ngunit ang inosenteng tanong ni Ana ay tila sumisiksik sa bahagi ng kanyang damdaming nais muling makilala ang ina. Mama, sa palagay ko, talagang gusto niyang magbago. Hindi ba dapat bigyan natin siya ng pagkakataon? Patuloy ni Ana. Si Aling Marites, na naroon din at nakikinig, ay sumingit. Sofia, baka may punto ang anak mo. Alam kong mahirap, pero minsan kailangan natin ng tulay para maabot ang isang bagay na matagal na nating iniwasan. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Ana ang pagiging tulay ng komunikasyon sa pagitan ng kanyang ina at lola. Minsan, dinadala niya ang ilang tinapay mula sa panaderya at iniabot ito kay Isabela. Sabi ni Mama, matagal mong hindi natitikman ito. Subukan mo po. Ani Ana, ang kanyang ngiti ay puno ng pag-asa. Sa tuwing dumadalaw si Isabela, madalas niyang iniiwan ang ilang simpleng regalo para kay Ana o kay Sofia. Isang panyo, ilang bulaklak mula sa hardin o kaya'y isang sulat na naglalaman ng kanyang saloobin. Hindi ito laging tinatanggap ni Sofia ng may saya, ngunit hindi niya rin magawang tanggihan dahil sa pakiusap ni Ana. Hindi sapat ang mga salita, sabi ni Isabela isang araw kay Ana. Kaya sisikapin kong ipakita sa mama mo na seryoso ako. Maghihintay ako, kahit gaano katagal. Habang patuloy ang mga simpleng gawain ni Isabela, unti-unting naramdaman ni Sofia ang pagbabago. Nakita niya kung paano naging mas masigasig ang ina sa paglapit, hindi lamang kay Ana, kundi pati na rin sa kanya. Sa tuwing may pagkakataon, tinutulungan ni Isabela si Aling Marites sa panaderya. Tahimik na inaayos ang mga upuan o nagdadala ng mga karagdagang sangkap na kailangan. Mukhang seryoso siya, wika ni Aling Marites isang gabi habang nag-aayos ng mga gamit. Sa totoo lang, Hija, hindi madaling aminin ang mga pagkakamali. Pero minsan, ang pagtanaw ng kabutihan ay mas mahalaga kaysa sa pagbibilang ng kasalanan. Hindi agad sumagot si Sofia. Alam niyang totoo ang sinabi ni Aling Marites, ngunit ang galit sa kanyang puso ay hindi basta-bastang nawawala. Ngunit sa kabila nito, napansin niya ang sarili niyang pag-aalinlangan. Ang tanong kung hanggang kailan niya kayang magmatigas. Isang araw, habang abala si Sofia sa panaderya, nakita niya si Ana
na masiglang nakikipag-usap kay Isabela sa labas. Napahinto siya sa kanyang ginagawa at tahimik na pinagmasdan ang dalawa. Sa simpleng tanawin na iyon, tila nakita niya ang isang bahagi ng sarili niya noong bata pa siya. Umaasa, nagmamahal, at walang bahid ng puot. Bakit nga ba hindi ko siya bigyan ng pagkakataon? Bulong ni Sofia sa sarili. Ang kanyang puso ay bahagyang lumambot. Habang lumilipas ang araw, unti-unti niyang hinayaan si Isabela na maging bahagi ng kanilang mundo. Hindi ito madali para kay Sofia, ngunit sa tulong ni Ana at ni Aling Marites, nagsimula siyang makita ang mga gawaing patunay ng sinseridad ng kanyang ina. Bagamat mahirap ang proseso, ang tulong ni Ana bilang tulay ay naging mahalaga upang unti-unting magtagpo ang damdamin ng mag-ina. Ang dating pader ng galit at sakit ay dahan-dahang humina, nagbibigay daan para sa paghilom ng sugat ng nakaraan. Isang maaliwalas na umaga, habang abala si Sofia sa paghahanda ng mga tinapay para sa araw na iyon, napansin niyang tahimik na nakaupo si Isabela sa isang sulok ng panaderya. Ang kanyang ina ay tumutulong mag-ayos ng mga lamesa, ngunit halatang nag-iingat na huwag maging sagabal. Sa kabila ng kanyang mga simpleng kilos, ramdam ni Sofia ang sinseridad ng ina sa bawat galaw nito. Habang tinitingnan niya si Isabela, naisip niya ang mga nakalipas na taon, ang sakit ng pagpapalayas, ang lungkot ng pagtitiis mag-isa, at ang hirap ng pagiging ina nang walang suporta. Ngunit kasabay nito, pumasok din sa isipan niya ang mga huling buwan kung saan unti-unti niyang nakita ang pagsisikap ni Isabela na bumawi, hindi sa mga salita, kundi sa gawa. "Ana, bantayan mo muna ang tindahan," wika ni Sofia sa anak niya. Lumapit siya kay Isabela na halos hindi napansin ang kanyang paglapit dahil abala ito sa paglilinis ng mesa. "Inay," tawag ni Sofia. Agad na tumingin si Isabela, baka sa mukha ang gulat at bahagyang kaba. "O Sofia, anong maitutulong ko pa?" tanong ni Isabela, ngunit halatang nag-aalangan. "Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito." Panimula ni Sofia, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa laylayan ng kanyang apron. "Alam kong matagal mo nang gustong marinig ito mula sa akin, pero gusto kong malaman mo na. Pinapatawad na kita." Napahinto si Isabela, tila hindi makapaniwala sa narinig. Ang kanyang mga mata ay agad na puno ng luha habang ang kanyang bibig ay bahagyang nanginig. "Salamat, Sofia," ang tanging nasabi niya, ang kanyang tinig ay halos pabulong. "Pero," dagdag ni Sofia, bahagyang napahinto rin. "Aminado ako, hindi ganoon kadali ang lahat. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin. Hindi ko agad mabubura ang lahat ng iyon." Tumango si Isabela, tinanggap ang mga salitang iyon ng may buong pag-unawa. "Alam ko, anak, hindi ko inaasahan na magiging madali ito para sa atin. Pero ang pagpapatawad mo ay sapat na para magsimula tayo ulit. Hindi kita bibiguin." Mula ng araw na iyon, nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Sofia at Isabela. Hindi naging madali ang pagbuo ng kanilang relasyon. May mga araw na tila mahirap para kay Sofia na muling pagkatiwalaan ng ina, at may mga sandaling hindi maalis ni Isabela ang kanyang pagsisisi. Ngunit sa bawat araw na magkasama sila, unti-unti nilang natutunan ang proseso ng paghilom. Si Isabela ay naging aktibong bahagi ng kanilang negosyo. Nang buksan ni Sofia ang isang maliit na cafe na extension ng kanilang panaderya, masigasig itong tumulong mula sa pag-aayos ng mga mesa hanggang sa pagtanggap ng order ng mga customer. "Ang ganda ng tindahan mo, anak," sabi ni Isabela isang araw habang inaayos ang flower arrangement sa counter. "Ito ang bagay na hindi ko maipakita noon, kung gaano kita ipinagmamalaki." "Salamat, inay," sagot ni Sofia. Ang kanyang tinig ay mas banayad kumpara dati. "Ngayon, mas ramdam kong totoo ang sinasabi mo." Habang patuloy silang nagtutulungan, naging mas natural ang kanilang pag-uusap. Sa kabila ng mga paunang takot, natutunan ni Sofia na buksan muli ang puso niya para sa kanyang ina. Natutunan din ni Isabela na respetuhin ang hangganan ni Sofia. Hindi pinipilit ang anumang bagay,
ngunit patuloy na nagpapakita ng pagmamahal sa maliit at makabuluhang paraan. Ang pinakamasayang bahagi ng kanilang pagbabagong relasyon ay ang impluwensya ni Ana. Sa tuwing nakikita ni Sofia kung paano nakakabuo ng koneksyon ang kanyang anak sa lola nito, hindi niya maiwasang magpasalamat. Si Ana ang naging tulay, hindi lamang sa kanilang komunikasyon, kundi pati na rin sa pagbibigay ng pag-asa na kaya nilang maghilom bilang pamilya. "Lola, tingnan mo to." Tawag ni Ana habang ipinapakita kay Isabela ang kanyang ginuhit na disenyo para sa bagong menu ng cafe. "Gusto mo ba?" "Ang ganda, apo. Ang husay mo talaga," sagot ni Isabela, sabay yakap sa bata. Ang eksenang ito ay naging bahagi na ng araw-araw sa buhay nila. Sa harap ng isang simpleng cafe na puno ng halakhak at pagmamahalan, nahanap nina Sofia at Isabela ang isang bagong simula. Bagamat hindi madali ang naging proseso ng pagpapatawad, natutunan ni Sofia na ang paglimot ay hindi laging kinakailangan upang maghilom. Sa halip, natutunan niya na ang pagtanggap sa mga pagkakamali at pagbibigay ng pagkakataon para magbago ang pinakamahalagang hakbang patungo sa kapayapaan. "Salamat, Inay, sa lahat ng ginagawa mo," sabi ni Sofia isang gabi habang magkatabi silang nag-aayos ng mga gamit sa cafe. "Hindi ko akalain na darating ang araw na mararamdaman kong muli ang pagkakaroon ng ina. Hindi ko akalain na bibigyan mo ako ng ganitong pagkakataon," sagot ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Salamat, Sofia. Ikaw ang pinakamatapang na anak na maaaring hilingin ng isang ina." Habang magkasamang nagtatapos ng kanilang araw, alam nilang bagamat mahirap ang nakaraan, ang kanilang bagong relasyon ay isang patunay na ang pagmamahal at pagpapatawad ay laging may kakayahang baguhin ang buhay. Sa harap ng maliit nilang cafe, isang bagong bukas ang naghihintay, punong-puno ng pag-asa at pagmamahalan. Sa kabila ng mahabang landas na tinahak nila mula sa sakit ng nakaraan, nahanap ni Sofia ang inspirasyon na muling magpatuloy. Ang panaderyang dati ay simpleng pinagkukunan nila ng kabuhayan ay unti-unting naging mas makulay at mas masigla. Sa tulong ni Aling Marites, Isabela at ng kanyang anak na si Ana, ipinanganak ang bagong simula ng kanilang negosyo. Isang maliit, ngunit maginhawang cafe na nagbigay ng panibagong sigla sa baryo. Pinangalanan ni Sofia ang cafe bilang Ana, alay sa anak niyang naging dahilan ng kanyang muling pagbangon. "Ikaw ang nagbigay ng liwanag sa buhay ko," madalas niyang sabihin kay Ana. "Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko." Ang cafe ay simpleng idinisenyo ngunit puno ng buhay. Ang mga pader nito ay pininturahan ng maliwanag na kulay na tila nagdadala ng init sa bawat pumapasok. Sa isang sulok, naroon ang isang munting pader kung saan isinabit ni Ana ang kanyang mga ginuhit na artwork, mga simpleng imahe ng pamilya, tinapay, at masayang sandali. Sa bawat sulok ng Ana Cafe ay nararamdaman ang pagmamahalan ng pamilya at ang kwento ng kanilang pagtitiis at tagumpay. Noong una, mahirap makabalik ang tiwala ng mga tao. Ang ilan ay nanatiling mapaghusga at ang iba na may nagdadalawang isip pa rin na bumalik. Ngunit sa tulong ng masarap na pagkain, masiglang serbisyo at ang hindi matatawarang malasakit ni Sofia sa bawat customer, unti-unting nagbago ang pananaw ng komunidad. "Masarap pala rito. Dati hindi ko iniisip na ganito kasarap ang mga tinapay nila," wika ng isang bagong customer sa kanyang kasama. "Ito ang hinahanap ko," sabi ng isa pang customer habang hinihigop ang mainit na tsokolate na gawa ni Isabela. "Mabuti na lang at bumalik ako." Ang serbisyo sa Ana Cafe ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng magandang karanasan sa bawat pumupunta. Si Aling Marites ay kadalasang nakatayo sa harap, bumabati sa mga customer na parang matagal na silang magkaibigan. Si Isabela naman ay naging bihasa sa paggawa ng masasarap na inumin. Samantalang si Ana ay nagsisilbing masayahing tagapagsilbi na nagbibigay ng ngiti sa bawat customer. Si Sofia, sa kabila ng pagiging abala, ay laging may panahon upang maglaan ng atensyon sa mga customer. "Salamat po sa pagbisita," wika niya sa isang matandang mag-asawa isang hapon. "Sana'y bumalik po kayo ulit." Ang Ana Cafe
ay hindi lamang naging negosyo. Ito ay naging simbolo ng pag-asa. Sa bawat araw na dumaraan, nagiging mas masaya at mas matatag ang pamilya. Si Ana, bagamat bata pa, ay unti-unting natututo tungkol sa halaga ng pagsusumikap at pagmamahalan. Ma, ang dami nating customer ngayon. Masayang sabi ni Ana isang gabi habang tumutulong maglinis ng lamesa. Oo nga anak, pero ang totoo, ikaw ang dahilan kung bakit naging ganito ang Ana Cafe. Sagot ni Sofia habang tinatapik ang ulo ng kanyang anak. Ang tagumpay ng Ana Cafe ay hindi lamang nasusukat sa dami ng kanilang benta. Ito rin ay isang kwento ng muling pagbuo, ng pagmamahal na muling natagpuan at ng pananampalatayang kayang malampasan ang kahit anong unos. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, ang pamilya ni Sofia ay nagpatuloy na may mas maliwanag na kinabukasan na nag-aabang. Ang bawat araw na lumipas sa Ana Cafe ay nagbigay ng bagong pag-asa at nagpatibay sa samahan ng pamilya ni Sofia. Sa kabila ng mahabang panahon ng sakit at galit, unti-unting naghilom ang sugat na namagitan sa kanya at sa kanyang ina, si Isabela. Bagamat hindi madaling kalimutan ang nakaraan, nagawa nilang itayo ang pundasyon ng kanilang bagong relasyon. Isang ugnayang puno ng sinseridad, pag-unawa at pagmamahal. Isang gabi, habang nagliligpit si Sofia sa kusina, tahimik na lumapit si Isabela. Sa kanyang mga kamay ay may hawak na isang simpleng florera na puno ng sariwang bulaklak mula sa kanilang bakuran. Sofia, maingat na sabi ni Isabela. Alam kong hindi na maibabalik ang mga nasira noon, pero nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito. Napakahirap man sa akin noon. Mas masaya ako ngayon na magkasama tayong muli. Tumingin si Sofia sa kanyang ina at sa unang pagkakataon, wala na ang galit sa kanyang mga mata. Inay, hindi madali para sa atin ang lahat ng ito. Pero natutunan ko na minsan, ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iba, kundi para din sa sarili. Salamat sa pagsisikap mo. Ang yakap na sumunod ay nagpatibay sa kanilang muling pagbubuklod bilang mag-ina. Habang niyayakap si Isabela, ramdam ni Sofia ang bigat ng kanyang mga balikat na unti-unting nawawala. Ang kanilang kwento ng sakit at paghilom ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa mga nakapaligid sa kanila. Si Aling Marites, na mula simula ay naging gabay at haligi ng kanilang pamilya, ay nanatiling matatag sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan. Ang kanyang walang kapagurang pagmamahal at suporta ay naging sandigan nina Sofia, Isabela at Ana. Kung wala ka, Aling Marites, hindi ko alam kung paano namin nalampasan ang lahat ng ito, sabi ni Sofia isang gabi habang magkasamang naguhugas ng mga kagamitan. Nako Hija, sagot ni Aling Marites habang pinupunasan ang isang tasa. Ang pamilya ay hindi lamang nasa dugo, ito'y nasa puso. Kayo na ang itinuturing kong pamilya at lagi akong nandito para sa inyo. Si Ana, na lumaki sa gitna ng pagmamahal ng kanyang pamilya, ay naging isang masayahin at mabuting bata. Sa murang edad, natutunan niyang pahalagahan ang hirap at sakripisyo ng kanyang ina at lola. Madalas siyang makikitang tumutulong sa cafe, nagdadala ng ngiti sa mga customer, at nagbibigay inspirasyon sa kanyang pamilya. Isang araw, habang magkasama silang tatlo, si Ana, si Sofia, at si Isabela, sa likod ng cafe, nagsalita si Ana. Mama, Lola, laging sinasabi niyo kung gaano kahirap ang pinagdaanan natin. Pero sa tingin ko, mas maganda ang kwento natin ngayon dahil magkasama na tayong lahat. Napangiti si Sofia at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Tama ka anak, ang pinakamahalaga ay hindi ang sakit ng nakaraan, kundi ang mga aral na natutunan natin mula rito. Habang lumilipas ang mga buwan, ang Ana Cafe ay naging simbolo ng bagong simula, hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa buong komunidad. Ang kanilang kwento ng paghilom at pagkakaisa ay kumalat sa baryo at marami ang humanga sa kanilang tibay ng loob. Sa simpleng tahanang iyon sa likod ng cafe, nabuo ang isang pamilya na natutong lumaban, magmahal at magpatawad. Si Sofia, si Isabela, si Aling Marites at si Ana, apat na magkakaibang henerasyon na pinagbuklod ng pagmamahalan, handa na sa bagong kabanata
ng kanilang buhay. Sa kabila ng lahat, napatunayan nilang ang sakit ng kahapon ay maaaring magbigay daan sa isang mas maliwanag na bukas.